Dumating na nga ngayong araw mga idol, yung dream kubo namin ng kapatid ko. Noong July 6 pa nga namin ito binili mga idol, pero ngayong araw lang nila i-deliver dito sa amin. Dahil lang sabi nga ni kuya sa akin ay babarnisan muna nila bago nila ito i-deliver sa amin. Para nga daw tumagal at mas maging matibay yung kubo. Dahil ang pagbabarnis nga sa bahay kubo mga idol ay pinoprotektahan nito ang mga kahoy laban sa ulan. Para nga maiwasan nito ang maagang pagkabulok ng mga kahoy. Kaya siguro maagang nabulok yung mga mukha namin mga idol dahil hindi ito nabarnisan. Nagiging protection nga rin nito laban sa mga anay na maaaring sumira dito sa dream kubo namin. Ang sabi ko nga kay kuya ay hindi namin kailangan ng proteksyon sa anay. Dahil ang kailangan nga namin ay protection sa tenga laban sa bibig ng nanay namin. Kung mapapansin nyo nga mga idol, ako lang mag-isa ang nagbablog ngayon. Pumasok nga kasi yung kapatid ko sa school dahil nga kailangan niya mangampanya sa party list na sinalihan niya. Dinominate kasi ang Kumag bilang isang auditor sa buong school nila. At pag nanalo yan mga idol, siguradong papaldo ang wallet niya. Sa mga oras nga nito mga idol ay binababa na nila yung kubo dito sa pwestong nilinis namin. Napansin ko nga mga idol na sobrang laki pala talaga ng dream kubo na napili namin ng kapatid ko. Bali anim na nga sila kuya na nagbubuhat pero nahihirapan pa rin sila ibaba ito. Gusto ko nga sana tumulong kila kuya pero iniisip ko baka maging pabigat lang ako sa ginagawa nila. Sobrang saya ko nga dito mga idol dahil nga may titiran na kami ng kapatid ko kapag pinalayas kami ulit ng mama namin. Dahil nung nakaraang buwan nga mga idol, pinalayas kami ni mama dahil nga ginamit namin yung ATM niya pambili ng pintura na ginamit namin sa swimming pool. At dahil nga wala kaming matuluyan noon ay sa kalsada kami nagpalipas ng gabi. Halos maubusan na nga kami ng dugo ng kapatid ko dahil nga sa mga lamok na kumakagat sa amin. Lalamukin pa rin naman kami dito sa kubo mga idol pero at least upgraded na. Sa kubo na nga kami lalamukin at hindi na sa kalsada. Aray ko. Sa mga oras nga na ito mga idol ay natapos na nila kuya na ipwesto itong dream kubo namin. Nilagyan nga rin pala nila ng poste mga idol lahat ng paa ng dream kubo. Para nga daw mas tumas ito at para hindi agad masira at lumambot ang mga paa ng dream kubo namin. Pagkatapos nga ng pangyayari mga idol ay nagkaroon kami ng salo-salo dito nila kuya. Tinanong ko nga sa kanila kung ilang taon nang itatagal itong ganitong klase ng kubo. Tatagal naman daw ito ng 8 hanggang 10 taon basta hindi daw namin ito gagawing panggatong. Umalis na nga sila kuya dito mga idol dahil nga magbibika pa daw sila ng mga kawayan sa ibang lugar. So yun mga idol, na-deliver na po yung kubo natin. Grabe, ang laki. So makikita nyo naman mga idol, medyo mataas yung kubo natin. Mas okay naman to kasi para pumapasok yung hangin sa loob. Presko talaga. Wala po yung kapatid ko ngayon eh. Pasok sa school. Kawawa naman. Kulang 3 feet nga pala mga idol yung taas ng dream kubo natin dito sa lupa. Mas okay nga yung ganito kataas para pumapasok nga yung hangin dito sa ilalim ng kubo. Nakalimutan ko nga mga idol yung sukat ng kubo na ito. Sa pagkakalam ko nga ay 50 dangkal ang haba ng kubo namin. At meron naman itong lapad na 20 dangkal. Bahala na kayo mag-convert dyan mga idol. Problema nyo na yan. Yan mga idol. So hindi naasahan pangyayari umulan. Woo! Umikidlat. Umikidlat. Wala pa nga 2 oras na nakatayo itong kubo namin mga idol ay sinubok agad kami ng panahon. Dahil nga bumuhos yung malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. At sinamahan pa nga ito ng kulog at kidlat. Nagkaroon nga ako ng pagkakataon para nga i-check yung bubong nito. Napatunayan nga nila kuya na pulido talaga ang mga gawa nila. Dahil nga wala akong nakita kahit isang tulo sa bubong ng dream kubo namin. At makalipas nga ang kulang 3 oras mga idol ay huminto na rin ang ulan. Na para bang bininyagan lang ng kalangitan yung bagong kubo namin ng kapatid ko. Sa mga oras nga na ito mga idol ay natapos na ang klase ni James Reid. Sobrang saya nga niya dito mga idol dahil nakita niya na yung titirahan namin kapag pinalayas kami ng mama namin. Aray ko. Pagpasok nga niya sa kubo mga idol ay tuwang-tuwa siya dahil nga nakita siya ng maraming kahoy. Hindi na nga daw kami mahirapan kapag naubusan kami ng gasol dahil nga marami na daw kaming gagamitin na panggatong. Meron nga daw siya magandang naisip mga idol na magandang kulay dito sa dream kubo namin. Tinanong nga niya ako mga idol kung okay lang daw kulayan namin ito ng kulay pink para daw parehas na yung kulay ng dream kubo at swimming pool namin.